Papasalamat po kami, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa tagumpay, Panginoon, na kami ay nakarating ng ligtas, Panginoon, sa lugar na ito. At Lord, dalangin ko, i-bless niyo po ang bawat isa. I-bless niyo po ang mga salita mo na amin pong mapapakinggan ngayong umaga. At dalangin ko, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, ang mga salita ay tumimo sa aming mga puso at isip. Panginoon, na hindi masayang, Panginoon, ang mga salita mo na iahayag ngayong umaga, Panginoon. At nawa ang mga salita mong ito ay tumubo sa matabang lupa, Panginoon. Walang iba kundi ang aming mga puso, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ingatan niyo po at samahan kami, Panginoon, sa apat na sulok, Panginoon, ng simbahang ito, O God. Ikaw, Panginoon, ang mag-ingat sa bawat isa sa amin. Ama, salamat po, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ngayong umaga. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Praise God. Marami pong bagong mukha, no? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po yung asawa ni Pastor. At hindi niyo po ako madalas makita dito dahil may isa pa po tayong church sa Santo Tomas at ako po yung naka-assign doon. Amen? So ngayong umaga po, magtataka po kayo bakit ako po yung tumayo ngayong dito dahil si Pastor po ay namamaga yung paa. Siguro po nakakain siya ng kontra. At mamaya po, kasi kahapon po lab test po namin siya. So, mamaya pa po makukuha yung result. Baka po mataas na yung kanyang sugar. Ayun. Salamat po sa prayer po ninyo. At patuloy po na siya po ay nagpapagaling. Medyo nailalakad na po niya ng konti. Kaya lang po medyo magapa po talaga. So, salamat sa Panginoon. Ngayong umaga, magandang umaga po sa ating lahat. Pwede niyo po bang batiin ng masayang umaga ang katabi ninyo? Yan, nakangiti dapat. Parang, yan, praise God. Hallelujah. Alam niyo po, napapansin ko kanina, parang mga seryoso, no? Seryoso yung mga tao ngayon. Praise God. So, dapat masaya po tayo ngayong umaga. Amen? Kasi, parang once a week lang tayo nagkikita. Amen? So, dapat, nagagalak ang bawat isa na nandito tayo ngayon. Amen? Praise God. Sabi mo sa katabi mo, mapalad ka ngayong umaga. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Glory to God. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon. Last week po, napunta po ako ng Bacolod ng biglaan. Ayan, kasi hindi po ako tagaron, si Pastor po ang tagaron. So, medyo nagkaroon po ng problema dahil yung mother po ni Pastor ay 88 years old na at hindi na po siya nakakalakad. Nakaupo na lang po palagi siya sa wheelchair at wala na pong magbantay. Ang talaga pong nagbabantay sa kanya is manugang. Dahil yung kapatid po ni Pastor na babae is nasa Kuwait. So, hindi na po nakakapasok sa trabaho dahil nagbabantay kay nanay. So sinundo po namin siya from Bacolod, dinala po namin ng Manila. Salamat sa Lord kasi nung pagdating po namin doon, nung nakita namin po yung kondisyon niya, sabi ko parang hindi na pwedeng ibiyahe si nanay kasi baka hindi na siya pasakayin sa airplane. Dahil kailangan mo siyang buhatin, ilipat sa upuan. So, salamat naman po sa Panginoon dahil binigyan po siya ng medical certificate na pwede siyang magbiyahe. Ayun po, pagdating po namin ng airport, wala po naging problema. Naiuwi po namin siya ng maayos at nandun na po siya ngayon sa Bataan. Imagine from Bacolod to Bataan po yung biyahe ni nanay. Talagang kinaya po niya dahil dapat po dito po namin siya dadalhin. But nagkaroon din po ng sakit si Pastor, so hindi ko kakayanin na dalawa po yung pasyente. Praise God. So dinala po namin siya ng Bataan sa kapatid din po ni Pastor.
Ayun, salamat, napakabuti ng Diyos dahil wala pong naging problema ang lahat. Amen? Praise God. So ngayong umaga, handa na po ba kayong makinig? Amen. Praise God. Tunay nga po na mahalaga po yung pakikinig natin ng salita ng Diyos. At sayang naman po yung pagpunta natin dito, yung effort natin, yung iba malayo pa. Yung iba taga dito sa Fairview Terraces, kanina may nakausap ako at yung iba naman po, yung ating mga kapatid taga Dolmar, yan, iba-ibang lugar yung pinanggalingan natin. So, sa pag-upo po natin dyan, nawa hindi po masayang. Amen? Sulitin po natin yung pagpunta natin dito. Praise God. At sa kwentong ito, alam niyo po ba itong kwentong ito? Very popular po ito. Madalas po natin itong naririnig. At meron ditong dalawang karakter. Sino yon? Si Maria at si Marta. Isang araw ang ating Panginoon bumisita sa tahanan ni Marta. Winelcome po, no? Winelcome po ni Marta at ni Maria ang ating Panginoon. Praise God. At dito, makikita natin yung sa dalawang karakter na ito, makikita natin yung kung ano yung priority. Priority nila. Magkaiba sila ng priority. Amen? Sige, basahin po uli natin tong verse na ito. Luke chapter 10, verse 38, sabi rito, sa pagpapatuloy nila sa kanilang lakad, pumasok siya sa isang nayon, isang babaeng ang pangalan ay Marta, ang tumanggap kay Jesus sa kanyang bahay. Tuloy. At siya'y may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. Ngunit si Marta ay naabala sa maraming paglilingkod. Siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bang anuman sa iyo na pinabayaan ako ng aking kapatid na maglingkod na mag-isa? Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako. Subalit sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Subalit isang bagay ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. Amen? So di ba magkaiba yung priority ng magkapatid na ito. Bagamat parehas na tama. Amen? Parehas na mainam or mabuti. Parehas lang kasi kagaya ng mga nanay, di ba? Mas abala ang mga nanay sa kanyang family na magluto, maglinis ng bahay, maglaba. So di ba minsan yun yung mga priority ng mga nanay, lalo na paggising sa umaga. Ano yung unang-unang ginagawa ng nanay? Magluto, di ba? Para sa kanyang family. So tama naman yung ginawa ni Marta. Talagang tinanggap niya ng buong puso ang ating Panginoon. Winelcome niya, pinatuloy niya sa kanyang tahanan. At sinimulan niyang, anong ginawa ni Marta? Siya ay naghanda ng pagkain para sa ating Panginoon. Talagang abalang-abala siya. Abalang-abala siya na gusto niya na mapakain ang ating Panginoon ng masarap na pagkain. Pero hindi naisip ni Marta na ang ating Panginoon simple lang eh. Di ba? Ang Diyos simple lang. Hindi niya kailangan yung mga magagarbo, masasarap, or maraming pagkain na ihahain mo sa Kanya. Amen. Praise God. At si Maria, ano ang ginawa ni Maria? Umupo. Unang-unang ginawa ni Maria is umupo
sa harapan ng Panginoon at nakinig ang salita ng Diyos. So bago po ang lahat, ito po yung aking tema sa umagang ito. Meron ba, Sister Arigi? Walang nakalagay. Praise God. So ang tema, alam ko may ginawa si Jackie. Ang tema po natin is, at the feet of Jesus, a place of stillness. Stillness means kapahingahan. Kapahingahan sa paanan ng ating Panginoon. Sa paanan ng Panginoon, dito natin mararanasan ang peace of mind. Amen? Katahimikan. At yun ang ginawa ni Maria. Praise God. Bagamat parehas na tama, parehas na mabuti, but si Maria, pinili niya yung the best. Amen? The best yung pinili ni Maria. Ito yung priority ni Maria na umupo sa paanan ng ating Panginoon at makinig. So, gaya ng sinabi ko po kanina, huwag niyong sayangin yung pag-upo natin dito. Ilang oras lang ba tayo nandito? 2 to 3 hours? 2 hours lang. Tama, 10 to 12. So dapat hindi natin sinasayang yan, yung makinig tayo ng salita ng Diyos. Yun yung pinakamainam. Alam ko lahat tayo may mga priorities. Alam ko lahat tayo maraming pinagkakaabalahan. Ang mga Kristiyano, marami ring mga pinagkakaabalahan. But, pinili nyo sa araw na ito ang pinaka-the best. Amen? Alam ko marami kayong lakad. Minsan nga, pag Sunday, ito yung natin family day. Diba? Umaalis tayo, pumupunta tayo sa mall, kumakain tayo sa mga restaurant, but pinili nyo sa umagang ito, inuna nyo ang Panginoon. Amen? So yun yung the best talaga. Na pinili mo, pwede naman mamaya, di ba? After ng gawain, pwede na tayong pumunta kung saan natin gustong pumunta. But nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot dahil pag pumunta kayo sa mall, napakaraming tao. Amen? Napakaraming tao. Sa mga birthday yan, binyagan, o di ba, mas inuuna pa natin yon kaysa pumunta tayo sa church para makinig ng salita ng Diyos. But salamat, kahit iilan lang tayo rito, pinili nyo ang pinakamainam, ang pakikinig ng salita ng Diyos. So dito, at alam nyo po ba, pumunta ang Panginoon. Bakit ba siya pumunta doon sa bahay ni Maria at ni Martha? Para mag-share ng salita ng Diyos. Kaya nga ang Panginoon, siya yung, discipler. Diba? Ang Panginoon ay isang discipler. Pumupunta siya sa iba't ibang lugar para i-share ang salita ng Diyos. Para ang mga taong ito ay makatanggap ng kaligtasan. Amen? Praise God. Kaya, dito po sa church, meron po tayong pag-aaral ng discipleship. Dapat hindi lamang tayo, sabi nga ni attorney, hindi lamang tayo pumunta rito para umupo dyan, makinig. Dapat po, maging discipler din po tayo. Mag-aral po tayong mag-discipleship. Ang pag-aaral po na ito ay kung papaano tayo mag-share ng salita ng Diyos. Amen? Hindi lamang po tayo tagapakinig. Amen? Praise God. Dapat pag-aralan din natin, matuto po tayo kagaya ng ating Panginoon. Pumunta siya dito sa mundong ito para, hindi para mamuhay ng marangya, kasi anak siya ng Diyos. Pero hindi niya ginawa yon. Siya ay naglingkod. Naglingkod siya sa mga tao, hindi para mamuhay ng bilang isang anak ng Diyos. Praise God. So, si Maria, ginawa ni Maria,
Umupo siya sa paanan ng ating Panginoon at nakinig. So dito, makikita natin dito kung ano yung benefits. Ano ba yung benefits natin? Bakit tayo makikinig ng salita ng Diyos? Ano ba yung makukuha natin? Praise God. Number 1, sabi po rito, ang number 1, we can forget our cares. Sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, makakalimutan natin yung mga alalahanin natin sa buhay. Marami tayong mga problema, marami tayong mga pagsubok na nararanasan. But kapag inuna natin ang Panginoon, inuna natin yung the best sa pakikinig ng ating pakikinig sa salita ng Diyos, we can forget our cares. Sabi rito sa verse 40, balik po tayo dun sa ating tema. Sabi po rito sa 40, si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. O diba? Inuna ni Marta ang magluto. Pero ano ang nangyari sa kanya? Napagod. Amen? Abalang-abala siya sa pagluluto. Kaya lumapit na siya, hindi na siya nakatiis, no? Lumapit na siya sa ating Panginoon. At sabi niya, Panginoon, sabihan niyo nga, yung kapatid ko, si Maria, na tulungan ako. Nakaramdam siya ng pagod. Amen? Dahil yun ang inuna niya. Akala niya, yun ang pinakamainam. But, napagod siya. Praise God. So sabi po sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7, sabi niya, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Alam ko lahat tayo bago tayo pumunta rito, may ilan sa inyo may alalahanin, may problema. Praise God. But, alam ko, na aalisin lahat ng Panginoon, yung papawiin ng Panginoon ang lahat ng kabigatan, problema, pagsubok, kabalisahan na ating nararanasan. Amen? Naniniwala ba kayo sa oras na ito? Aalisin lahat yan ng Panginoon. Amen. Praise God. Dahil inuna nyo siya. Inuna nyong makinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. We can forget our cares. Yun ang naramdaman ni Maria. Inuna niya. Umupo siya sa paanan ng Panginoon. Dahil alam ni Maria na iyon ang pinakamainam na gagawin niya. Na siya ay magkakaroon ng kapanatagan sa kanyang buhay. Sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Number 2, we can feed our souls. Amen. Sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, pinapakain natin yung ating espiritu. Bagamat ang pinili ni Marta, siyempre kailangan din natin kumain sa ating physical. Amen? Yun ang pinili ni Marta, maghanda siya ng pagkain para may kakainin. But kailangan din nating pakainin yung ating espiritu. Amen? Para lumakas tayo. Para lumakas tayo. Dapat nandun yung natin, yung desire ng puso natin, yung mauhaw tayo sa salita ng Diyos. Nakakalungkot lang. Kasi pag Friday, iilan lamang po ang uma-attend ng Friday. Sunday, so minsan lang tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Kulang. Amen? Kapag kulang ang ating finifeed or ang ating kinakain, anong mangyayari sa atin? Mahina tayo, malnourished. O diba? Yung ating physical na katawan, kumakain tayo 3 beses sa isang araw. Hindi pa nga eh.
Baka 5 or 6 na beses kasi meron tayong merienda sa alas 10, merienda sa alas 3, meron pa tayong midnight snack. So ilan? O di ba talagang ang ating physical na katawan ay busog na busog. Paano naman po yung ating spiritual? Ilang beses natin pinapakain yung ating espiritu? Ilang beses tayo nakikinig ng salita ng Diyos? Ilang beses tayo nagbabasa? Ilang beses tayo nagpe-pray? Ilang beses? Sa totoo lang, kulang, di ba? Kulang na kulang. So ito yung pinakamainam na ginawa ni Maria. Umupo siya at naglaan talaga siya ng oras para makinig ng salita ng Panginoon. Verse 39, sabi po rito, may kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Nung pumunta ang Panginoon doon, nagturo siya. Kaya hindi sinayang ni Maria ang oras na yon. Hindi niya sinayang. Umupo siya at siya'y nakinig. Samantalang anong ginawa ni Martha? Andun, busy siya na nagluluto. At doon nakaramdam siya ng pagod. Balisa siya. Naging balisa siya. Hindi siya mapakali. Samantalang si Maria, ano ang sitwasyon ni Maria? Relax na relax si Maria, nandun yung kapayapaan, kapanatagan, habang siya ay nakikinig sa pagtuturo ng ating Panginoon. O di ba? Yun yung benefits na nakuha ni Maria. Panatag siya. Hindi siya nabagabag. Samantalang si Martha, siya ay balisang-balisa. Nakaramdam siya ng pagod. Amen. So yun, we can feed our souls. Sabi rito sa 1 Peter chapter 2 verse 2, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual, upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Makakatulong ito sa ating paglago spiritually. Amen? Lalakas ka, magiging matatag, yun po yung benefits makukuha natin sa pakikinig natin sa salita ng ating Panginoon. Amen? Gaya ng sanggol. Di ba ang sanggol, laging hinahanap niyan, gatas. Pag umiyak, gatas. Alam na natin kung ano ang kailangan niya. Kailangan niyang uminom ng gatas. So, ganun tayo. Dapat lagi tayong mauhaw. Mauhaw tayo. Sunday ngayon, dapat Saturday pa lang, iniisip na natin, di ba? Iniisip na natin, ay ano kayang isusuot ko? Anong oras ako, maaga akong gigising para sa gawain ng ating, di ba excited tayo? Si Brother Doy nga, taga ano pa to? Brother Doy, taga saan ka ba? Mandaluyong, no? Mandaluyong. From Mandaluyong pa po si Brother Doy. Sabi niya, masarap pala na yung maaga, nasanay ka na maaga kang gumising. Maaga siya pong nakarating dito. Kasi na niya habit na, di ba Brother Doy? Habit niya na, ng paggising niya, ng araw ng Sunday, pupunta na siya rito. Amen? So, wag nating isipin kung malayo man tayo. Hindi yun hadlang. Ang importante dito, iniisip natin, attend ako, magsisimba ako dahil gusto kong marinig ang mensahe ng Panginoon. Amen? Kasi ito yung magbibigay sa atin ng lakas, kalakasan, ang turo at aral ng ating Panginoon. Magagamit na atin ito sa isang linggo nating buhay. Amen? So we can feed our souls sa pamagitan po ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi minsan ano nyo ba yung nararamdaman nyo kapag wala na tayong pagbabasa, wala na tayong prayer,
wala na tayong pakikinig ng salita ng Diyos, nanghihina tayo. Amen? Nanghihina tayo. At alam niyo po ba, kapag wala na yon, wala nang pakikinig, wala nang pagbabasa, lumalayo tayo sa Panginoon. Ano na tayo yung nandun na yung distraction. Diba? Si Martha, distracted na siya. Distracted na siya kasi pagod na siya, balisa na siya. Kaya hindi niya na alam yung ginagawa niya. Samantalang si Maria, siya ay panatag na nakikinig ng salita ng Diyos. Inalis ng Panginoon yung kanyang balisa. Pagkabalisa, inalis ng Panginoon yun. Amen? Alam ko, may balisa tayong nararamdaman. But today, inalis na yun ng Panginoon. Paglabas natin dito sa church, panatag yung ating puso at isip. Dahil inalis na yun ng Panginoon. Amen. Pwede ba palakpakan natin ang ating Diyos na buhay? Glory to God. Hallelujah. We can feed our souls. Number 3, we can focus our priorities. Amen? Kagaya ni Maria, talagang 100% na nakapokus siya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Panatag siya. Buong-buo yung kanyang puso at isip na makinig ng salita ng Diyos. Dahil alam niya na may benefits, na mayroon siyang makukuhang benefits sa pakikinig ng salita ng Diyos. At pinili ni Maria ang pinaka-the best. Yun yung priority ni Maria. Inuna niya ang Panginoon. Alam ko na marami tayong priority sa buhay. But, kagaya ni Maria, tularan natin si Maria na pinili niya yung pinaka-the best. Praise God. Hallelujah. At alam ko na hindi masasayang. Hindi masasayang. Sabi nga rito sa verse 39, may kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang tinuturo. Diba? Nakinig siya. Nakinig siya ng salita ng ating Panginoon. Dahil alam ni Maria na ito yung pinakamainam. Pinili niya yung pinakamainam. Unang-unang ginawa niya, umupo siya sa harapan ng Panginoon at siya'y nakinig. Amen. Kaya, tuwing Sunday, dapat yun yung natin, yun yung priority natin. Huwag muna tayo makipagkwentuhan, huwag munang mag-cellphone. Yung mga kabataan, di ba, talagang grabe sa cellphone. At may naalala akong kwento. Merong isang uma-attend na isang tatay. Lagi siyang umuupo sa harapan. Sa harapan siya talaga umuupo. At napansin ng pastor na ito, yung speaker, na lagi siyang nakaupo sa harapan. Kaya lang, napapansin ng pastor, kapag siya ay nag-uumpisa ng mag-preach, tulog na yung lalaki na nakaupo sa harapan. So every time na nagpi-preach itong pastor na ito, napapansin niya na laging nasa harapan at tulog. Yan, tulog. So hindi na nakatiis yung pastor. Pagkatapos ng gawain, linapitan ng pastor yung lalaki. Sabi niya, Brad, sabi niya, kasi napapansin ko, lagi kang nakaupo sa harapan, kaya lang, bakit lagi kang tulog? Sabi nung pastor. So, sabi nung lalaki, kasi pastor, kaya ako umuupo sa harapan dahil nakakatulog ako, yun yung pampaantok ko. Ginawa niyang pampaantok yung salita ng Diyos. Tama ba yun? Praise God. So, mali, di ba? Hindi niya na napakinggan yung mensahe. Ginawa niya lang pampatulog. So, mali ang kanyang pamamaraan. Bagamat nandyan siya nakaupo, yung pala ginawa niya lang pampatulog. Yung salita ng Diyos. So, sana po huwag nating tularan yun.
makinig tayo, wag tayong matulog. Amen? Praise God. Makinig tayo sa salita ng Diyos kasi marami tayong benefits na makukuha sa pakikinig natin ng salita ng Diyos. Sino dito yung inaantok? Wala naman, no? Wala naman akong nakitang inaantok. Lahat talaga nakikinig. So salamat po sa pakikinig ninyo. We can focus our priorities. Sometimes kasi, mas inuuna natin yung mga material na bagay. Pagdating ng Sunday na nga lang, hindi pa tayo makapunta ng church. Inuuna natin yung, lalo sa mga nanay, ito yung laba day nila, araw ng paglalaba, araw ng paglilinis, family day. O, di ba? Kaya, dapat po pag Sunday, ilaan natin yung oras na pumunta tayo. 2 oras na nga lang, hindi pa natin maibigay sa Panginoon. Amen. Paano tayo i-bless ng Panginoon? Papaano, minsan, a-attend lang tayo, ay kasi may gusto akong ipag-pray. Pastor, ipag-pray nyo nga ng ganito, ganyan. Di ba? Naalala lang natin ng Panginoon kapag meron tayong kailangan. Doon lang natin siya naalala. At minsan, dahil sa mga priorities natin, dahil marami tayong pinagkakaabalahan, wala na, distracted na tayo. Nawawala na yung ating, kumbaga, napapalayo na tayo sa ating Panginoon. Papalayo na tayo. Kaya unahin natin ang Diyos. 2 hours na nga lang tayo nandito, hindi pa natin maibigay. Minsan pa nga, ang tagal naman ng preaching ni Pastor. O diba, ganun pa tayo, nag-iisip na tayo, inaantok na ako, hindi ka na mapakali dyan. So paano ka i-bless ng Panginoon? Amen? Kung ganun yung isip mo, dapat focus. Focus ka sa pakikinig ng salita ng Diyos. Praise God. So, si Maria, talagang pinili niya ang makinig ng salita ng ating Panginoon. Number 4, maaga pa, no? 11:15 pa lang. Praise God. We can find ourselves. Verse 42. Sabi po rito, ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Amen? Praise God. Pinili ni Maria ang mabuti. Mabuti. Parehas naman siyang mabuti. But, pinaka-the best ang pinili ni Maria. Walang iba kundi ang makinig ng salita ng Diyos. Amen? Okay din naman yung ginawa ni Martha. Nag-ready siya ng kakainin ng ating Panginoon, but mas mainam ang pinili ni Maria. Yun talaga yung pinaka-the best sa lahat. Sabi po rito, sa paanan ng ating Panginoon, matatagpuan po natin ang kapahingahan, peace of mind, kapanatagan, kagaya ni Maria na talagang natagpuan niya sa piling ng ating Panginoon. Nawala yung kanyang mga alalahanin sa buhay, nawala yung kabigatan, problema, at higit sa lahat, napakain niya yung kanyang kaluluwa. Dahil doon, pinalakas siya ng Panginoon. Hindi lamang physical, kundi ang kanyang spiritual na buhay. At dito, natagpuan ni Maria ang a place of supplication. Pagsusumamo sa ating Panginoon. Kasi hindi tayo exempted sa mga problema sa buhay. Hindi tayo exempted sa sakit. Amen?
Hindi tayo exempted sa mga pagsubok. Lahat tayo makakaranas nun. But, lagi nating tandaan, ang Diyos palaging nandyan, nag-aantay. Amen? Ang Diyos nag-aantay sa atin. Minsan nga lang hindi tayo lumalapit sa Kanya. Mas lumalayo pa nga tayo. Kagaya ni Maria, tularan po natin siya. Na tunay nga na hindi siya nagkamali ng pinili. Hindi po siya nagkamali. At alam niyo po ba, may isa pang katangian si Maria. Naalala niyo po ba one time nang ma-encounter ni Maria ang ating Panginoon? Ang ginawa niya, siya yung nagbuhos ng pabango sa paa ng ating Panginoon. Naalala niyo po yon? Siya yung nagbuhos. Alam niyo po ba noong araw, ang pabango ay napakamahal. Pero hindi nang hinayang si Maria na gawing hugasan ang paa ng ating Panginoon. At alam niyo po ba kung anong pinangpunas niya? Naalala niyo po ba? Ang kanyang buhok. Noong kasi ang buhok, napakaano yan. Pag mahaba yung buhok mo, ano yan yung tawag noon? Napaka-importante sa isang babae, yung buhok. Yun ang ipinunas ni Maria sa paa ng ating Panginoon. Amen? Praise God. So talagang makikita natin ang buhay ni Maria na talagang ibinigay niya talaga ang the best para sa Panginoon. Lalong-lalo na, yung pakikinig ng salita ng Diyos, mahalaga yan. Mahalaga yan, kapatid, na tayo ay palaging makinig ng salita ng Diyos. At dito, mararamdaman natin yung paglago ng ating spiritual. Wag nating, hindi dapat tayo manatiling sanggol. Gusto nyo ba na lagi kayong sanggol lang? Dumidede lang lagi ng gatas? Diba? Para tayo ay lumago, makinig tayo lang sa salita ng Diyos. Dito tayo lalago para mag-matured yung ating buhay. Kasi konting problema lang, konting salita lang, magtatampo na. Hindi ka lang mabisita ni pastor, magtatampo ka na, di ba? Matampuhin Kristiyano. Kasi kulang sa salita ng Diyos. Kulang sa pakikinig, kulang sa pagbabasa, at kulang sa pananalangin. Kailangan nating mag-matured, mga kapatid. Amen? Huwag tayong manatiling sanggol. Praise God. Katulad ni Maria, ginawa niya ang pinakamainam, pinaka-the best. Amen? Praise God. At dito natagpuan ni Maria ang kapayapaan, kapanatagan, katahimikan na hinahanap niya sa piling ng ating Panginoon. Kasi once na lumayo tayo, wala na. Wala ka na sa direksyon. Amen? Wala ka na sa direksyon. Nawawala ka na sa direksyon at distraction ka na, distracted ka na sa lahat ng bagay. Iba pa naman ang mundo ngayon. Amen? Kapag ikaw ay nakahawak na ng cellphone, hindi mo na namamalayan. Naka-1 oras ka na, 2 oras ka na sa cellphone. Amen? Pero sa pakikinig o pagbabasa ng salita ng Diyos, minuto lang. Wala pang 1 oras. Wala na. Hinto ka na, inaantok ka na. Amen? So, tularan natin si Maria. Dito niya natagpuan sa piling ng Panginoon, sa paanan ng ating Panginoon, ang kapanatagan, kapayapaan, peace of mind, at yung pagsusumamo sa ating Panginoon. Praise God. So salamat sa Lord. Alam ko na nawa meron kayong aral na natutunan ngayong umaga. Amen? Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Praise God. Hallelujah. So yun lamang po. Maraming salamat po
sa ating Panginoon.